And here's another baking vlog for Sophie's 12th birthday. Ayan. So, syempre, ang favorite namin, strawberry cake ulit ang gagawin natin. So, and good timing talaga pag ganitong panahon kasi usong-uso talaga yung strawberry. So, may hype pa ng strawberry ngayon. So, hindi pahirapan na makabili ng malalaking strawberry. And syempre, umpisahan natin siya sa pagbibake na itong chiffon cake. So, I prepared 8 white eggs. So, binit ko muna siya para maging meringue. And after that is another mixture naman para sa flour base naman natin. So, yan, nakita nyo, naglagay ako ng strawberry flavor para pinaka-color din natin dun sa pinaka-cake natin. So, dito, yung paggamit ng flavor aid na strawberry is malalasahan mo talaga yung flavor na strawberry dito sa cake natin. So, after preparing this is minix ko na yung meringue na niready natin ahead. So, ayan. So, sa paggawa nitong chiffon cake is hindi mo siya ibubuhos agad yung meringue kasi baka mag-subside siya. 'Di ba? Kailangan kasi natin siya yung pinaka mabula, parang ganon yung itsura niya para maging floppy yung cake natin. So, after that is saka mo palang ilalagay lahat. And then, yung pinakalas na paglalagay natin, hindi mo siya pwedeng bilisan yung pagmimix. Parang dahan-dahan lang. So, medyo fast forward lang kasi ito para mapabilis natin yung video. And after that is, ilalagay na natin siya sa oven and ito na siya nung na-bake. So, lagay na tayo ng icing. Ang ginamit ko palang icing dito is yung favorite namin na boiled icing. And then, nilagyan ko siya ng yema para mas masarap siya. So, eto na siya nung nilalagay ko na yung icing. Actually, ang struggle lang dito pag boiled icing is medyo may pagka-rough yung icing natin. Ayan, kasi nagiging candy na siya kapag medyo tumagal. And ito yung struggle ko talaga sa paggamit ng boiled icing. Hindi ko talaga siya usually ginagamit sa cake. Pang special occasion ko lang siya or by request lang siya ng customer. Usually, ibang icing yung ginagamit ko kapag mga order. Pero syempre, kung in-order naman talaga ng customer is pwede naman siyang gawin. Pero dito nga sa family namin, lagi kong tinatanong is anong gusto nyong icing ang gamitin. So yun, laging favorite nila boiled icing. And yes, bakit siya color pink is nilagyan ko din ito ng flavor aid na strawberry flavor. Ayan, yung Bakersfield na flavor aid. And, syempre, ang secret para mapakinis mo is babasain mo lang talaga yung scraper dito para mas kuminis yung cake natin. Basain mo lang yung pinak-scraper, lagyan mo siya ng konting tubig, ayan, saka mo scrape dito sa cake, kikinis po yung pinaka-icing natin. So, yung top, hindi ko na siya pinakinis kasi papatungan ko naman siya ng chocolate. Ayan, may melted chocolate akong nilagay. So, inspo is, may ginayahan talaga kami. Pero iniba ko lang ng konting pagbabago lang dun sa design. So yung pinaka-inspo kasi nito is chocolate, yung pinaka-drizzle nung strawberry. So ako naman, white drizzle, chocolate white yung nilagay kong drizzle dun sa strawberry natin. And nakakatuwa lang, so every birthday ni Sophie is nakakagawa ako ng iba't ibang design ng cake. And I know naman lahat ng mami gustong makagawa ng cake for their own child, 'di ba? Nakakatuwa lang talaga na mabibigyan mo sila ng mga ganitong klase ng cake. Na dati, syempre nung kabataan ko wala namang mga ganito-ganito. So swerte talaga ng mga bata ngayon. So kung ano yung mga team, pwede nang gayahin, 'di ba? So dito sa bahay, more on fruits talaga kami. Kaya kapag cake, ini-insist ko talaga fruit cake. Parang ako yung may birthday, di ba? Pero yun nga, nagkataon talaga. Favorite din ni Sophie ang strawberry. Kaya hindi mahirap kumbinsihin na ito yung gawin naming cake for her 12th birthday. And ito na siya nung matapos. Happy 12, baby ko! Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!